Disclaimer. This video or PowerPoint presentation was solely created for the purpose of what subjects in the college perspective. Paano mo siya i-apply sa medical school, and hindi absolute to. You can compare this video to others. Okay, sa aking mga followers na papasok sa medical school, since I saw a lot, so I volunteered na gawin ulit itong video na to. This time, in-improve ko. So, orientation video, welcome sa medical school. Pero hindi ito substitute kung anong orientation ang gagawin sa mismong medical school niyo. Kumbaga, general overview lang tayo, guys. Paano yung medical school? Ano yung mga kailangan pwedeng gawin natin para despite of paghandaan natin, pagpasok natin. Okay. Ayan nga sabi ko, what subjects that may be applied, i-discuss ko. How to discuss, apply different learning styles. Ayan. Horizontal, vertical learning, yung grit, and suggestions in terms of approach to study. Mga suggestions lang naman. Pero sabi ko nga sa disclaimer, hindi siya absolute. Okay, usually, ito yung pinagkaiba muna. Usually, 1 to 2 hours. Minsan, ina-adjust pa. Diba? Maalala ko nung pre-med ko, 1 to 2 hours per subject. Pero, meaning, the load can be decrease. Pwede nga kasi i-prolong or i-simplify na lang yung mga topic. Unlike sa medical school, usually, pag hindi yan na-discuss, hindi na yan kailangan reading assignment. So, by the way, malawak kasi ito yung mga topics na aaralin nyo. So, important, makuha natin yung gist kung sakaling mapunta dito sa not be discussed dito. So, ito rin yung isa sa bakit ko ginawa itong video na to? Anong gagawin natin? And topics, minsan, pwedeng 1 day or 2 days, na. Minsan 2 days, minsan 3 days. Ito, hindi. Sa med school, experience ko, isang araw, finish or not finish, unless magka-make up kayo or sa ibang subject, i-discuss ulit na naman yung same topic na yan. So, compress to another day, another topic. Pero it depends. Okay, notes. Usually, pre-med experience, nagbibigay sila ng notes. Pag med school, pira. Pero meron. Pero, may mga transcript, tapos, nire-record lang sa mga cellphone. Tapos, gagawa ng transcript yan. Okay? Pero, ito, official textbook, sa medical school, pagpasok yun, marami. Minsan may atlas. Minsan, tigda dalawa-dalawa. Minsan, kung ano yung mga, nila, yung mga official textbooks na ginagamit natin. Pag-reporting, usually, malala ko sa mga laboratory. Or minsan sa LEC, ginagawa rin. Individual, in the group, di ba? Sa medical school, grupo-grupo kayo. Okay. Tapos sa bawat grupo, isang doktor, isang preset ang magpapacilitate sa inyo, either in a small group or minsan pa nga, buong klase, ikaw magdi-discuss. And then tatanungin ka lang ng mga ng mga preset mo. Usually ganun. Okay? Quizzes, usually pwedeng long quiz, pwedeng short quiz, depende, individual topic. Sa medical school, minsan, experience ko, tigda dalawang topic pa yan. Multiple short topics, ibig sabihin, dala-dalawa. Long exam, usually, synchronized sila. And yung mga practical test, yes, merong mga practical test. And usually, may buzzer, moving exam siya, may time limit. Experience, 1 minute per per station, usually. Okay? Yan. Ano nga ba yung mga ma-apply? Pre-medical to medical. Ayan. Halimbawa, chemistry, di ba? Chemistry nyo, may biochemistry, may organic, may inorganic.
So, apply natin. Pwede sa PISO, clinical chemistry, o pharmacology. So, by the way, not biased naman dito, pero as pharmacist, tayo, may advantage tayo sa pharmacology. So, by tip, alam kong madami-daming gamot yan. So, maliban sa diagram method, yes, may video ako about sa diagram method. Isa pa sa tip ko, friends with a, magkaroon kayo ng friend na pharma para mabigyan kayo. Pag sa biology, anatomy, embryology, micro, para, andun lahat yan sa ano eh, kung sa general ano na yun, subject na yun, biology. Andun lahat sila. Ito yung as a preview. Pero, dito kasi, more detail and focus natin, tao. Kasi, tao usually ang patients natin sa future. Ba? Cells and blood. Okay. Yung iba sa inyo, yung iba pre-med, discussion nila more of sa blood, more of sa cell in detail. Dito, in detail din. Mas in detail ang focus pagdating sa medical. Okay? Physics, kala nyo wala meron. Sa radio, okay. Gaano ba ka-transparent, opaque, translucent? Yo, o kaya sa ultrasound, yung wave of the sound. Ayun yung principle niyan. Flow of blood. Yung flow of blood kasi, parang kuryente yan. Diba? If you're familiar with the Ohm's law, ganun din yung magiging kaso niyan. And then the electrical potentials, yung ilang millivolts, applied din kasi yan sa medical. ECG, kuryente din kasi yan. Mathematics, ayun din, may electrical potentials din. Flow of blood, by the way, hindi lang blood. Pati yung hangin sa baga, meron din mathematics dyan. Tsaka physics na rin. Pediatric dose computations, at tsaka epidemiology. May ibig sabihin, pati research, idagdag ko na rin. Minsan sa research, may math din. I-apply natin yan dito sa medicine. Okay? Psychology, meron tayo. May fish psychology and sociology rin sa medicine. Usually, kung hindi community or sa preventive med, may psychiatry tayo. Tsaka, history and PE, how to build a rapport. Okay. So, ibig sabihin lang naman, yung mga basics sa tututunan ng pre-med, apply natin dito pagdating sa med school. Okay? May 6 types of learning according dito kay St. Leo University. Ako dati, ah, kasi ang nagagamit ko lang nung pre-med ako, auditory. Pero kung tutuusin, nung pagdating ko sa medicine na to, dito ko lang natutunan. Pati mag-visual, pati mag-kinesthetic. Visual, ibig sabihin, habang auditory, nagsasalita ako, tinitignan ko na rin sa picture, ano base sa pagkakaintindi ko. Kinesthetic, yeah, I have a mannerism na ginagalaw-galaw ko yung mga kamay ko while doing that. Okay? So, usually, ibig sabihin, o kaya minsan, sa laboratory, titignan ko kung ano yung natutunan ko sa lek din. So, visual and kinesthetic, minsan, drawing. Diyan ko natutunan yon sa medicine. Social, kung magkaano kayo, gusto mong grupo, o mag-isa ka lang. Ako, technically, solitary learner ako. Ganun ako ka, ano dito. Kasi, tahimik. Pero depende yan, ha? Depende. Okay. Application of the types of learning. Ba, ang haba. Dati kasi, nung inaano ko to, panay ako, ano kasi dito, panay ako, nag-highlight dito. Pero late ko lang nalaman, you don't just highlight. Intindihin mo base sa naintindihan mo. Ako, eto, physiology ko. Bigyan ko kayo ng tip. Usually, pag nag-aaral ako ng pisyo, ang ginagawa ko, iniintindi ko talaga ito. Okay? Kung kayang ma-apply yung sa pre-med, gagawin ko. Tapos, kikita nyo rito, may picture.
Basically kasi, ito yung picture na yan. Tingnan nyo, yung lipid bilayer, halimbawa, sa cell. Ngayon, titignan ko, anong itsura ng lipid bilayer? Anong itsura ng phospholipid? Asan yung sphingolipid? Asan yung cholesterol? Asan yung mga peripheral and integral proteins natin? At, at least, pagdating ko sa mga exam ko, basta visualize siya. Pag pag in-explain nyo at natutunan nyo yung visual, a-apply nyo na lang siya. So, though hindi nga madali med school, pero it, it's one of the method to make your lives mas easier. Okay? Again, so take away dito, tapos isa pa. Oh, bibigyan ko kayo ng isa pang na maraming memorization. Anatomy, flexion, extension, dorsi, plantar flexion. Ang dami kasi, yes, kailangan maano mo rin to. Malaman mo rin yung definition dahil sa exams kasi definition ng ibibigay. Pero ako, again, para mas maintindihan ko siya, titignan ko yung picture dito sa makikita ninyo sa kaliwa ninyo, kanan ninyo para na-visualize ko. Pagdating sa exams, mas madali ko siyang ma-visualize. Again, visualization, verbal, kinesthetic. Yan. Isa pa sa example kaya na natutunan ko mag-kinesthetic learning. Isa sa mga subjects ako. Okay. Next, yan, yung mga subjects na yan, kung tutuusin, magkakaano yan. They are correlated to each other. Again, minsan natin, ay, iba to, ibang topic to, ay, ibang topic, subject to. Eh kung same topic, it is a misnomer. Pinakamagandang gawin, paghaluin nyo. Kanina, diniscuss ko, cell, Taficio, ano nangyayari? Eh, nag-discuss na naman ng cell, nung nasa biochem na kayo. Tapos, dumating yung anatomy o histo, nag-discuss na naman ng cell. Pagsama-samahin nyo yung mga concept na natutunan nyo dyan sa mga subject and vice versa. Kasi, pag pumunta na kayo sa abnormal, vertical learning, okay? Ang second year kasi, basically, para sa akin, ito yung mga pathology, micro, para, yan yung kabaliktaran ng mga matututunan ninyo ng first year. Yan yung baliktad. So, pag na-apply mo yan, pag iniskas na sa'yo yung, ano, yung mga abnormal, kung alam mo yung normal, mas may iintindihan mo siya. Second, kung matanong ka sa future, magkaroon ka ng pasyente, okay, matanong yung si patient, ito yung pwede ninyong i-discuss. Sa experience kasi, pag may ganon, i-discuss ko yung normal, tapos anong nangyari sa kanya. Ano yung baliktad, and pag alam mo yun, alam mo rin anong pwedeng remedy, anong pwede nating ibigay sa kanya. Okay? So overall, yung each box says horizontal learning, and then yung mga plus na yan yung vertical. Ibig sabihin, yan yung as the years goes by, pero iba-iba to ah. Ito, perspective ko as traditional to. Pero yung iba, naka-modular. Yung modular, yun talaga, horizontal vertical learning tayo talaga doon sa mga kung modular ang napasukan nyo. Pero dito kasi, basically, yung GIST, you have to treat yung mga subject as one full subject yung kursong medicine. Isang buong subject yan. So pag nagawa nyo to, pag nag-apply kayo sa patients nyo, mas ma-apply nyo siya. Kasi nabivisualize nyo, na-apply nyo yung isang subject sa isa, mas may, ibig sabihin, mas maintindihan nyo kung ano yung process around, maintindihan nga ng pasyente nyo, magiging patient nyo lalo. So, mas makakabuild kayo ng rapport at yung trust na magiging patient nyo. Okay. Ito, siyempre, ang dami kasi pwedeng mangyari. Di na, pwedeng sa dami ng subject, we can fail. Pwede tayong sa dami ng pinapagawa,
Minsan ma-overwhelm ka. Pero, tandaan nyo ang grit. Kasi ang grit, isa lang naman yan eh. Tigas, isabi niya, resilience or tigas. Okay? Ang daming sinabi ng grit dito, pero simplify ko lang yung grit. Pero gusto ko, is screenshot nyo, and then, ano to? Pwede nyo ilagay ito, i-print, kasi napakagandang nakasulat dito. Okay? Kasi ang ano lang naman yan, growth. Habang ano tayo, habang nag-challenge, habang maraming setback, mas lalo tayo nag-grow. Usually, common na common sa med school yan. Yan ang kailangan nyo. Yan ang kailangan. Grit. Okay? Tigas. Kaya nga integrity, integrity kasi patigas. Kaya grit, kaya may grit. Yan yung sabi niya. Kaya tignan nyo yung ano, bato and yung challenges. Go lang tayo ng okay? So, handwriting notes. Okay? Look in the gadgets following the discussion. Okay? Ngayon, looking at the gadgets kasi, marami tayong, ano, okay. Looking notes in the gadgets while following the discussion. Pero, dalawa kasi, may nakikita ko nag-handwrite. Yung iba, nag-highlight lang sa gadget kung ano man yung sinasabi. Pero, may isang research akong nakita. And usually, ito ang pinapractice ko. The neuroscience behind writing. Handwriting versus typing. Gumawa sila ng research kung sinong mas nakakatanda. I read this. At itong nakita nila. Yung handwriting, mas maganda. Okay? Mas efficient. Okay. At important tool for learning ang handwriting. Okay? So, mas tatatak sa long-term memory pag sinusulat-sulat. Yung ako kasi, ang ginagawa ko, nagsusulat ako, and then, pero isusulat ko siya while discussion sa notebook. Pero, base kung ano naintindihan ko sa lecture. Kaya mas natatandaan siya. Okay? Ito, active learning naman, tingnan nyo, nag-read, nagbasa, pero tignan nyo yung retention. Yung percentage na yan, retention yan. Okay? Yan yung retention. So, mga diagram, 30%. Pero kung ano sa manual, lang base sa in-apply nyo, 70%. Ang 90%, pag may nakausap kayo mga patients nyo, yung sa iba, first year pa lang, in-expose na sa ganito. Paganda yon kasi mas matatandaan nyo siya kasi ina-apply nyo niya. 90% you will retain. Okay. Complete worksheets, yung iba, sabihin, ay, sobra-sobrang dami. Pero tignan nyo, 70% andun na siya, what they write. Okay? So, ito yung pinagkaiba nila. Active learning, nag-additional notes. Pero ako talaga kasi notebook, and then, susulat ko talaga siya, mano-mano. Tapos kung may questions ako, na ito, promise, kahit ngayon sa ano, ginagawa ko pa to sa practice. And then, pwede ko sa faculty, textbook. Pwede sa book, pabasa ako or sa research papers. Okay? Ito, ganun din. Ako talaga, yes, may notes, pero may time talaga, kailangan libro talaga. Yun talaga ang absolute, walang makakatalo. Okay, pero ako, sinisimplify ko lang kasi. Pero, pag reading and articles naman, tignan yung mabuti. Look for the key points. Tulad ng ginawa ko kanina. Though sa conclusion, pero gusto kong matutunan nyo paano kayo tumingin ng mga ano, dun sa key points natin. Okay? So, study tips for understanding of the topics, can do, translate to mother tongue. Then, good luck sa medlife, ang future docs. Kung may questions, bump me lang. Okay? That's the end of the slide.
Okay? So yun ha, tandaan nyo mabuti yun.